Mainit na balita. My removal as a vice chair of this committee was a plenary action. And therefore, there should be a plenary action to remove me as a member of this committee. Di ba noong isang araw, tinanggal siya na vice chair ng, ano nga ba yun? Noong isang komite sa pangunguna ni Kong Joel Chua ng Maynila. Ano ha? At ang pagtanggal habang nasa hearing. habang nasa hearing nga. Tsaka lang niya nalaman, di ba? Oo nga. Halos hindi nga rin daw niya alam. Ano ha? Hindi nga pinasabihan eh. Ayun na nga. Oo. Pero alam mo bang bukod doon, meron pa? 5 pang komite. Di na walang natira. Parang wala na nga. Pero mamaya, Siyempre po, especially kapag na-atake po si Speaker, siya po ang padre de pamilya namin. He takes care. Siya po ang padre de pamilya namin. Mga congressman, napahiya kay Kong Dante kaya't agarang tinanggal sa iba't ibang komite ng Kamara. House Speaker, may partisipasyon nga ba? Talagang nakakagulat ang mga pangyayari ngayon sa usaping politika dito sa bansa. Sa ginawangang pagsulpot ni Congressman Rodante Marcoleta sa pangalawang pagdinig ng Committee on Good Government and Public Accountability para sa investigasyon ng confidential funds ni VP Sara, pinagmistulang mga batang pinagalitan ni Kong Dante ang mga congressmang dumalo sa komiting iyon at pinagsasampal ng katotohanan at ni isa ay wala ngang naglakas loob na sumabat sa veteranong mambabatas. Ngayon nga ay talagang pinakita ng mga buwayang congressman kung ano ang kanilang tunay na kulay. Sa nangyaring sesyon sa plenaryo ay tuluyan ng pinagtibay ang pagtanggal kay Congressman Marcoleta sa ilang mga komiting kinabibilangan nito nang wala man lang rason o sapat na dahilan at agarang inaprubahan sa plenaryo na talagang di makatarungang gawin lalo na sa isang re-respetong veterano ng mababang kapulungan. Tila nga'y napagtanto ng mga sunod-sunurang mambabatas dahil hindi nila kayang kontrolin si Kong Dante na talagang may prinsipyo at paninindigan bukod pa ang di matatawarang talino nito na tila nga'y nagiging sagabal na marahil sa kanilang mga plano. Malaki din ang posibilidad na may basbas na ito mula kay House Speaker dahil hindi naman basta-basta gagalaw ang mga kasapi ng Kamara nang walang abiso mula sa tinaguriang padre de pamilya ng Kamara de Representante. Majority Leader. Mr. Speaker, on the part of the majority, I move to nominate and elect to the Commission on Appointment, to the Committee on Energy, to the Committee on Justice, to the Committee on Public Accounts, and Consi Amendments, Representative Virgilio Lacson, Vice Representative Rodante Marcoleta. So moved, Mr. Is there any objection? Chair hears none. Motion is approved. Majority Leader. Mr. Speaker. Yaman din lamang naso na marami nagtatanong sa atin tungkol kay Kong Dante Marcoleta. Ito po, baka hindi niyo pa nabalitaan. Aba, ano yan? Meron pong balita tungkol kay Kong Dante. Ito naman ay may confirmation niya. Hindi na natin hintayin na siya ay magprograma sa araw ng bukas, Nelson. Dahil yan talaga nangyari. Dahil ito naman talaga nangyari. Nasa ilang mga balita naman. Okay. Ang problema lang, hindi hindi pinansin ng maraming tagapagbalita itong isyong ito. Ano ha? Di ba noong isang araw, tinanggal siya na vice chair ng, ano nga ba yun? Noong isang komite sa pangunguna ni Kong Joel Chua ng Maynila. Ano ha? At ang pagtanggal habang nasa hearing. habang nasa hearing nga. Tsaka lang niya nalaman, di ba? Oo nga. Halos hindi nga rin daw niya alam. Ano ha? Hindi nga pinasabihan eh. Ayun na nga. Pero alam mo bang bukod doon, meron pa? 5 pang komite. Di na walang natira. Parang wala na nga. Pero mamaya, tuloy natin. Ito na. Ito na. Ang latest po kay Kong Dante Marcoleta, may kumpirmasyon na po siya. Ayan na. Hindi na po natin nahintay na umabot pa sa araw ng bukas. Kinumpirma na po niya. Na tinanggalan siya ng mga tinanggalan na po siya ng mga... Wala pong kinalaman sa pagtakbo, no ha? Ano ba? Kinumpirma po na tinanggalan talaga siya ng mga
komite na dati hinahawakan po niya. Na naman. Di ba nung isang araw ay tinanggal sa kanya pagiging chairman o vice chairman ng House Committee on Good Government. Oo. Ito yung katumbas ng Blue Ribbon Committee ng Senado, Nelson eh. Yes. Di ba? At kagabi gabi na. Gabi na pala ito nangyari. Kaya pala halos walang nakapagbalita ng tungkol sa bagay na ito. Pero tinext ko si Kong Dante, Kong, totoo ba ito? Na ganito, ganyan. Ang sagot niya sa akin totoo yan, Jen. Yes. Ano po ba yung komite na mga tinanggal at inalis na po ang pagiging opisyal at miyembro ni Kong Dante? Kasi parang ang dating ngayon, Nelson, di ba? Oo. Kung ikaw ay tinanggal na vice chairman, kasi yun nga ang dinidebate ni Kong Dante, pag tinanggal ba ako opisyal, automatic ba tanggal din ako miyembro? Magkaiba naman ang miyembro at ang magiging Yun na opisyal, nga, di ba? oo. Para yan sa eskwelahan yan eh. Oo nga. Kung tinanggal mo ako Sergeant at Arms, Oo, ibig sabihin, hindi na ako estudyante. hindi na ako nag-aaral, hindi na tayo magkakaklase. Ba, ganun ba ibig sabihin? May katwiran naman si Kong Dante. Yun nga ang sinasabi. Anong sabi nung, anong sabi? Oo. Well, Tanggal siya, pati membership. Grabe, Grabe, pati membership niya po ay tinanggal. Ano po ba ito? Ano pa? Ito daw po ay nangyari sa plenary session mismo gabi ng Wednesday. So kagabi po ito, September 25, bago po magdeklara ng recess ang Kamara de Representante. Si Deputy Majority Leader at Iloilo City Lone District Representative Jam Boronda ay tumindig sa plenaryo nason at sinabing minonominate niya si Manila Teachers Party List Representative Virginia Lacson sa Commission on Appointments kapalit ni Kong Dante Marcoleta. Tinatanggal na po siya ngayon na miyembro ng Commission on Appointments sa House panel. Una po yun, tinanggal na siya bilang miyembro ng Commission on Appointments. Tinanggal na rin po siya bilang bahagi ng Committee on Energy, Committee on Justice, Committee on Public Accounts, and Committee on Constitutional Amendments. So 5 committee po ang tinanggal kay Kong Dante, pang-anim yung sa House Committee on Good Government. Sabi po ni Congresswoman Boronda na nag-enter po ng kanyang nominasyon, saan to? Boronda said that Lacson would be entering this committee kasi si Congresswoman Lacson pala ng Manila Teachers Party List ay vice naman pala ni Kong Dante. Kaya sapagkat tinanggal siya as miyembro ng CA, ay siya na rin daw po ang ipinalit. Well, doon sa part naman ni Congresswoman Boronda, hindi naman niya kasalanan yon sapagkat tinanggal na nga ang so siya naman ang nag-nominate ng pwedeng ipalit kay Kong Dante. So inuulit po natin 6 na komite na po ang natanggal, inalis si Kong Dante. Yung Committee on Good Government, isa. Committee on itong Commission on Appointments, CA. Ganun din po ang Committee on Energy, Committee on Justice, Public Accounts, at saka Constitutional Amendments. So, si Kong Dante po mula ngayon ay isa na lamang pong pangkaraniwang mababatas. Tingnan mo, baka may walang damit si Kong. Baka tinanggalan pati damit. Bakit naman lahat na lang tinanggal? Wala tayong magagawa. Ganun talaga. Ganun ba talaga sa... Mukhang depende sa ihip ng hangin po yan. Ako naman naniniwala, na-expect na rin naman ni Kong Dante na mangyayari yan. Kung ano man po yan, bukas, malalaman natin kung anong sagot ni Kong, anong mga hakbang na gagawin niya. Ngayon pa lang, abangan na ninyo. Ano magiging talakayan natin bukas? Ayan. Baka umabsent ako bukas yan. Ayaw akong matalamsikan ng dugo rito. Kasubuan na ito. Ay, naka. Pero, aywan ko lang din, aywan ko lang, baka naman may paliwanag ang pamunuan ng Kamara kung bakit nila ginawa itong bagay na ito. Walang paliwanag. Tignan natin kung ano po ang mangyayari. Pananahimik, klaro naman po sa sinabi ng Presidente
ang kailangan po natin sa ngayon, very clear sinabi ng Presidente, healthy and democratic debate. So hindi po tayo pwedeng manahimik dahil napaka-importante po ng problemang hinaharap natin. Kulang ang trabaho, kulang ang kapital. Kung hindi natin to aaksyonan, patuloy pong aalis ang ating mga kababayan para lamang masuportahan ang mga pamilya nila, iiwanan nila ang kanilang mga anak at asawa. Yun po eh. It's an important problem. We need debate. Sana po ay hindi na lang yung tignan as noise. Yung hindi noise eh. Iba yung i-convert natin. Debate po siya. At that's the kind of environment that we seek to foster. One of healthy and democratic. Ibig sabihin, let's make the people participate. So sa Wednesday po, meron po tayong roundtable discussion. Invited ang lahat. Nag-invite tayo ng academe, researchers, members of various government agencies. Tatalakayin po natin ang research na ginawa ng CPBRD. So yun, that's an example of activities that we are doing here in the House to promote healthy and democratic debate as instructed by the President. And number two, sana naman po ay, ang problema kasi is kapag may mga inquiries sa Senado na nakaka-apekto dito po sa pag-achieve natin ng peace, that doesn't help. So, siyempre po, especially kapag na-atake po si Speaker, siya po ang padre de pamilya namin. He takes care of us. We need to also take care of him. So, dun din po kami nanggagaling. So, but, enough said, ang sa amin is, we will stick to healthy and democratic debate. Thank you, Mr. Chair. May I be allowed to raise some procedural issues? Congressman Marcoleta, you are not a member of this committee, so therefore you are not allowed. I think, Mr. Chair, we have yet to resolve that because, as you said in the last hearing, my removal as a vice chair of this committee was a plenary action. And therefore, there should be a plenary action to remove me as a member of this committee. I would like